O, eto ha. O, kapit po kayo. Baka maghulat po kayo sa solusyon nila. Eto problema. May budget tayo. No? Ha? Naniwala naman kayo niloloko yun? Niloloko siya? Natawa ako dun eh. Kaya siya niloloko dahil weak leader siya. Totoo ba yun? O tayo ang niloloko? Totoo ba? Totoo ba na kaya niloloko raw yung presidente dahil weak leader siya? Talaga? O tayo ang niloloko nila lahat? Naniniwala kay weak siya pagdating dito? Alam nga po nila yung problema. Alam niya nga tinutukoy. Nag-press conference pa. Meron 15 lang. Nakakatawa, no? Nakakatawa po yung sitwasyon natin. Alam nila yung problema. Alam nila kung paano lutasin. Pero ano po ang ginagawa nila? Kaya, para magkaroon tayo ng accountability, impeach natin ang Vice President. Pucha, ang galing ng script. Frustrated ang mga OFW dahil bumabaya ang Vice President. Malaki ang problema natin sa flood control projects. Lulan-lula tayo sa dami ng pera. Kaya, i-impeach natin ang Vice President. Antindi, no? Isang tanong po, may kinalaman po ba si BP Sara sa mga flood control projects? Kasi yan po yung sinasabi niyong pangunahing problema ng SONA. Wala siyang kinalaman. Bakit siya po ang ginagawa ninyong solusyon? Kasi nananawagan kayo na accountability para mapagbigyan naman namin yung mga dilawan at kakamping. Gusto niyo pong pagbigyan yung mga dilawan at kakamping at mga makakaliwang grupo. Kaya si BP Sara. Tanong ko muna rito sa dilawan, kakamping at mga makakaliwang grupo. Hindi niyo po ba nakikita yung sinasabi nilang problema ng mga taga-gobyerno, flood control project, sa buwatan ng mga DPWH at ng mga kontraktor? Hindi niyo po nakikita yan? Nakikita rin namin, sabi ng mga dilawan. Talagang problema yan, kaya nananawagan kami na ituloy na ang impeachment. Nakikita po ninyo yung ginagawa nilang lahat? Ito yung malaking problema, tambad na tambad sa atin dahil naliligo tayo sa baha. Naliligo tayo sa baha. Pero ang solusyon nila lahat, accountability. Tama naman panawagan. Accountability. Kinakailangan magkaroon ng accountability. Kaya i-impeach natin si BP Sara Duterte. Para magpatuloy ang problema sa baha. Para magpatuloy ang lahat ng katiwalian sa gobyerno. Meron naman tayong naparusahan. Yung kalaban natin, yung posibleng kalaban natin sa 2028, it's all about politics sila. Lahat sila. May mga sikat ba tayo artista dyan? Ipatiran nyo yung mga Duterte. Jet ski! Welcome po kayo. May free po kayong jet ski papunta ng ICC. McDonald's. Alam niyo ba McDonald's? Kayo family-oriented. Hindi akin to. Ninakaw ko lang to kay Sasot. Kayo family-oriented. Ito lang ang ninakaw ko kay Sasot. Family-oriented kayo mga... Tapos, ang endorser nyo, endorser ng sugal. Na dahilan ng pagkakahiwa-hiwalay ng mga pamilya ngayon sa Pilipinas. Makakapal din ang mukha nyo mga taga-McDonald's. Makapal ang mukha ng mga pamunuan ng McDonald's dito. Siguro pinagtatawanan yung mga Duterte. Huwag po kayong kumain ng McDonald's hanggang nila tinatanggal yan. Kasi pati McDonald's nakikiisa sa pang-insulto sa atin. Iniinsulto tayo ng endorser nila, hindi pala tayo, si Tatay Digong iniinsulto nila. Okay lang sa kanila, hindi yan aaray ang mga yan hanggat hindi nasasaktan. Lahat po ng mga Duterte supporters, wag po kayong manginain.
Kung baboy ang endorser nila, malamang baboy din yung mga pamunuan yan. Pasensya na po sa mga Duterte supporters na nagtatrabaho sa McDo. Hindi po namin gustong pabagsakin yung McDonald's. Pero makapal po ang mukha ng pamunuan yan. Kasing kapal ni Vice Ganda. Tama po yan. Huwag muna tayong tiisin nyo po. Kung hindi po kaya ng Jollibee, anariyan po, Burger King, yung baka yung panlasa nyo, hindi kaya ng Jollibee. Mag-Burger King muna kayo. Pakita po natin na hindi po uubra na binababoy nila yung mahal nating presidente. O, balik tayo rito sa flood control. Alam niyo po ang nakita natin problema. Ito po, iba po yung intention ni Chis Escudero, pero iba po yung nalantad niya. Si Chis Escudero ang isa sa mga hindi mo aakalain, no? Na ganyan pala. Tumatanggap pala yan ng pera galing sa flood control. Galing sa mga contractor ng flood control projects. Mga contractor po. At hindi po pera. Alam nyo, sa totoo lang, ang ine-expect ko po na magkano yung binibigay ng per tao sa mga tumatakbo po. 1,500,000. 30 million. 30 million. Mga kapatid. 30 million po ang ginagastos, ang binibigay ng isang kontraktor sa isang politiko. Imagine niyo po kung gaano kalaki yung binibigay ng isang kontraktor sa ilang mga politiko. Yung politiko ba na to, si Chis Escudero lang kaya ang binigyan? Siyempre, hindi natin alam. Ang tanong lagi ni Chis, legal ba yun? May illegal ba sa ginawa? Walang illegal eh. Bakit po walang batas? Kasi ang gumagawa ng batas, sila Chis Escudero. Ang mga congressman. Bakit may pagbabawal na magbigay yung mga kontraktor? Ibig sabihin mga kapatid, sa simpleng kwentahan, ang isang kontraktor sa isang politiko, 30 million, ilan po ang kontraktor na posibleng nagbibigay? Pag hindi kaya nagbigay ang kontraktor, may makukuha kaya siyang kontrata? Sino po ang mga binibigyan ng kontraktor? Ako po, ang laki po ng problema eh. Nai-stop po sa hanggang dyan lang. Ang mga politiko po natin, mas matatalino talaga kaysa sa atin. Galit na galit. Badong, kung tumatanggap lahat halos yan sa mga kontraktor, bakit nila ine-expose pa? Di ba? Bakit pa nila ine-expose? Nakita nyo po ba may nag-expose na po ba ng mga pangalan? Wala po lahat nag-expose ng pangalan. Sasakyan namin, alam na nila yung Filipino culture pagdating sa politika. Hanggat mainit to, sasakay kami para sikat kami. Hanggat mainit tong usapin, pero mawawala din yan eh. Bakit naman namin kakatayin yung aming source of income? Ngayon pa lang nga, nasa kainitan, wala nagsasabi ng pangalan eh. Meski si Chis Escudero, na sinasabi niya na siya ay, ano lang sinasabi? Ito ay bahagi kasi kumampi ko kay Sara. Kumampi ko sa mga anti-impeachment lang yan. O, di ba? Kailangan mo kami ngayon, no? Para ipagtanggol ka. Utot mo. Hindi kayo ang dahilan kung bakit ayaw ninyong impeach si BP Sara. Ang dahilan kung bakit ayaw ninyong impeach si BP Sara, kami ring mga Duterte supporters. Dahil nakita nyo yung kapanyarihan ng boto ng mga Duterte supporters.
kung kayo ay may ambisyon pang maging mas mataas kaysa sa mga senador, o kaya may ambisyon pa kayong tumakbo bilang senador sa mga darating na araw, kinakailangan ninyo yung boto ng mga Duterte supporters. Natakot sila eh. Sa buong Mindanao, sikat po ang mga kandidato ni BBM. Wala ka pong itulak sipain dyan. Sikat po lahat. Kaya nga yung pagmamalaki nila, 12-0 to. Sikat kami lahat eh. Totoo po yan. Star-studded. Sikat lahat. 12-0. Pagdating po sa Mindanao, lahat po ni isa dun sa dosing sikat na yun, walang pumasok. The power of the people, pinakita po natin yan sa 2025. Sino po pumasok? Yung unang 10, Duterte sa Mindanao at sa maraming bahagi ng Visayas. Ang mga tao po hindi natutulog. Ang mga tao po alam nila ang nagaganap. Kahit pare-pareho ang sinasabi ng mainstream media. Imagine, paano nyo mapapaniwala? Ito ang problema, billion a day. A day, ah. Si BP Sara, magkano yung binibintang sa kanya noon-noon pa? Lumaki na ng lumaki, nagsimula 125 eh. Ngayon, lahat na ng pondo ng Vice President, ninakaw na niya eh. Pero hindi pa rin po aabot sa isang araw na pondo ng flood control. Ang flood control projects po ay 1 billion, more or less. O hindi, more than 1 billion a day. 1 billion ba dong? 600 million lang yung kay BP Sara eh. Lahat na eh. Lahat na ng pondo yun. No? Pondo na! Ibig sabihin, wala nang pinansweldo si BP Sara, ninakaw niya na lahat kung maniniwala ka sa kanila. Pero still, 600 million pa rin. Wala na, sinimot na talaga pagkatanggap. Oy, subi na yan, akin na yan. Pero 600 million pa rin. Samantalang to, 1 billion a day. Walang napaparusahan. Dahil legal lahat. Legal pala ang magbigay ka ng 30 million sa isang senador at kukuha ka ng kontrata na bilyon-bilyon. Taon-taon. Legal pala yun. Isang senador lang kaya yung pinagbigyan ng kontratista na yun? Kaya ba sinabi ni BBM na hindi ibig sabihin na binanggit natin may katiwalian na? Tapos sasabihin, magsumbong kayo nang makilala namin kung sino yung mga sumbongero. Para may patawag kayo. Putya, tignan nyo si Magalong. Nagsusumbong sa taong bayan. Eto, ganito sila magnakaw. Ano ngayon ang sinabi? Kinakailangan i-substantiate. Hindi po kayo, kala nyo, lusot kayo pag kayo nagsumbong. Ano sinasabi kay Magalong? Makapangyarihan tao pa yan, mayor pa yan, ha? I-substantiate niya yung mga bintang niya. Bintang na ang tawag. Paano ka magsusumbong? Kung sabihin sa'yo, i-substantiate mo yan, ha? Yung bintang mo na yan, ha? Paano niyo i-substantiate? Sabi niyo, meron ditong flood control. Wala po ako nakita. I-substantiate mo yan. Kung hindi, di po ba? Ang problema po sa flood control projects, bumabaha po ng pera. Dalis na mukhang magnanakaw sa mga politiko. Ito, magtapatan tayo. Dalis na mukhang magnanakaw sa mga politiko, si Chis Escudero. Ang tingin ko, pakyot lang yan eh. Ang tingin ko, matalas lang magsalita. Hindi niya nakikita yung sarili niya na kurap ha.
Kasi wala siyang nilalabag na batas.